Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Bumagal pa ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Pebrero. Ayon kay Philippine Statistics Authority o PSA Deputy National Statistician Assistant Secretary Divina Grace De Prado, bumaba sa 2.1% ang inflation mula sa 2.9% na naitala noong Enero. Mas mababa rin ito kung ikukumpara sa 3.4% inflation noong Pebrero ng 2024. Paliwanag ni ASEC De Prado, ang bumabang February inflation ay bunsod ng mas mabagal na paggalaw sa presyo ng food at non-alcoholic beverages kabilang ang bigas at kamatis. Katunayan, naging mabilis anya ang pagbagal ng inflation sa bigas noong Pebrero na naitala sa negative 4.9%. Nakaambag din sa pagbagal ng antas ng inflation ay ang mas mabagal na inflation sa kuryente, renta sa bahay at LPG. Bukod dito, bumagal din ang inflation sa gasolina at diesel. Pagdating sa National Capital Region, bumagal sa 2.3% ang inflation nitong Pebrero na nahatak dahil sa pagbagsak ng presyo ng gulay, partikular ang kamatis, gayon din ang bigas at isda. Sa labas naman ng Kamaynilaan, bumagal din ang inflation sa 2.0% mula sa 2.9% noong Enero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naniniwala ang isang ekonomista na may bentahe sa Pilipinas ang pagpapataw ng karagdagang taripa sa imports ni US President Donald Trump. Ayon kay Standard Chartered Economist at Foreign Exchange Analyst for Asia, Jonathan Ko, kumpara sa ibang bansa sa Asia ay Pilipinas lamang ang mas insulated o hindi masyadong apektado ng mataas na taripa dahil sa mababang trade surplus nito sa Estados Unidos. Naniniwala rin itong makaakit ng dagdag na pamumuhunan ang nasabing kondisyon sa Pinas, lalo sa mga kumpanya mula Taiwan at Korea na naghahanap ng alternatibong investment destination. Punto pa ni Ko na ang reforma na ginawa ng pamahalaan gaya ng pinaluwag na Foreign Investment Act, maging ang demographic dividend at English-speaking population nito ay tiyak na maka-attract sa mga mamumuhunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, ginawa ng mas pulido ng pamahalaan ang mga hakbangin nito sa pagtugon sa anumang nuclear at radiological hazards sa hinaharap. Ito'y bilang paghahanda ng Pilipinas sa paggamit ng nuclear energy bilang bahagi ng power generation mix na siyang sisiguro sa supply ng elektrisidad sa bansa. Ayon sa Department of Energy o DOE, katuwang ang Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute at iba pang member agencies ng Nuclear Energy Program Interagency Committee ay narebyong maigi at mas napulido ang National Nuclear and Radiological Emergency Preparedness and Response Plan o RAD-Plan ng bansa. Partikularaan nila na napahusay sa RAD-Plan ang mas malinaw na koordinasyon, epektibong preparedness strategies at operational guidelines sakaling tumama ang isang nuclear energy disaster sa Pinas. Matapos ang refining ng RAD-Plan, sasailalim ito sa assessment ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para matiyak na nakalinya ito sa National Disaster Risk Reduction policies ng bansa. Samantala, bukod sa pinahusay na RAD-Plan, kasalukuyan na ring dinedevelop ng Nuclear Energy Program Interagency Committee ang isang roadmap para makamit ang 19 na International Atomic Energy Agency infrastructure requirements. Nagsasagawa na rin ito ng review sa compliance sa nuclear safety, security at standards upang masapinal ang protocols at mga regulasyon bago ang konstruksyon
konstruksyon ng kauna-unahang nuclear power plant ng bansa. Magugunit ang target ng Administrasyong Marcos na maoperasyonalisa ang unang nuclear power plant ng Pilipinas sa 2032. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Usapang enerhiya pa rin, nagkasundo ang Manila Electric Company o Meralco at ang Korea Electric Power Corporation o KEPCO para isulong ang pinalakas pang inobasyon sa Philippine energy sector. Sa pinirmahang Memorandum of Understanding o MOU ng dalawang kumpanya, magkakaroon ang mga ito ng mas malalim pang technical cooperation at palitan ng programa sa larangan ng nuclear energy, renewable energy, smart grids, microgrids, energy storage systems, electric vehicles, advanced metering infrastructure, smart substations at distribution automation. Magtutulungan din ang dalawa para sa skills development ng magkabilang panig sa pamamagitan ng training programs at employee exchanges. Halakip din sa kasunduan ang pag-explore ng Meralco at KEPCO sa partnership sa konsultasyon, advisory services at iba pang energy projects of mutual interest. Una nang nagkaroon ng MOU ang Meralco kasama ang KEPCO para sa Knowledge Data Network na siyang magsusulong sa paggamit ng smart metering sa Pilipinas. Ayon sa Meralco, ang partnership nito sa KEPCO ay magpapalakas sa pag-deliver ng 24/7 power services sa lampas 8 milyong customers nito sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malapit nang magkaroon ng Tax Identification Number o TIN Validation Services sa lahat ng online systems ng Securities and Exchange Commission o SEC. Ito ay upang mapalakas pang lalo ang kanilang monitoring sa mga individual at kumpanya na nakarehistro sa kanilang tanggapan. Sa abiso ng SEC, gamit ang isang application programming interface ay makakapagpalitan na ng datos ang SEC sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ilan sa mga matutukoy na impormasyon sa nasabing sistema ay ang pangalan, TIN, araw ng kapanganakan at kasarian ng isang individual, habang TIN, pangalan ng kumpanya at registration date naman para sa isang kumpanya. Bago ang nalalapit na integrasyon ng nasabing feature, nauna nang lumagda ang SEC at BIR ng isang kasunduan para sa data sharing efforts. Sa pamamagitan ng kasunduan, magkakaroon ang BIR ng access sa mga dokumentong kakailanganin para sa tax assessments at collections, habang ang SEC naman ay madali nang mabeberipika ang TIN ng rehistradong individual o entity salig sa capital market monitoring nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balita ang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.